Grabe na to, national team ng New Zealand. Naglabas na ng malakas na lineup kontra sa Gilas para makabawi sa kanilang pagkatalo last year. Dalawang malakas na player na hindi naglaro last year, sinama na sa lineup. Kakayanin kaya ng Gilas ang Tall Blacks ngayong walang Kai Sotto? Hindi na nga ba seseryosohin ni Coach Tim Cone ang ikatlong window dahil pasok na ang Gilas sa FIBA Asia Cup? Naglabas na nga ng final lineup ang national team ng New Zealand na lalaban para sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers. At parang seryoso ang mga Tall Blacks na bumawi sa pagkakatalo nila last year. Ayon sa lineup na sinubmit ng New Zealand, ay dalawa sa bigating national player nila ang maglalaro kontra sa Gilas para siguraduhing hindi na sila mapapahiya sa pangalawang paghaharap sa home court mismo ng New Zealand. Babandera ang 6'6" best sixth man ng NBL Australia na si Ruben Terangi na isang natural offensive threat. Hindi lang sa inside lane at maging pati sa outside perimeter ay tiyak na magiging sakit sa ulo ng Gilas. Pero panigurado ako na alam na ni Coach Tim ang gagawin sa star player ng New Zealand. 100% na si Chris Newsome ang naiisip kong pwedeng tumao rito kay Terangi. Dahil alam naman natin na dito natin nakilala ang Meralco guard sa kanyang pesky defense sa mga offensive player na nakakalaban ng Gilas. Pangalawa sa bagong offensive threat at nagbabalik sa national team ng New Zealand ay ang 6'5" forward na si Jordan Ngatay. Medyo pamilyar na siguro ang halos lahat ng Gilas fans sa laruan ni Ngatay dahil matagal na rin itong naglalaro sa national team, pero hindi nga lang ito nakapaglaro last year kung saan natin sila natalo. Tiyak na pangungunahan ni Ngatay ang offensive tactics ng New Zealand at sana lang ay madepensahan ng Gilas ng maayos ang mga superstar ng Tall Blacks at muli natin silang matalo sa pangalawang paghaharap nito. Ayon naman kay Coach Tim ay nakafocus na ang kanyang isipan sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa August at nais na lang niyang mag-focus sa tatlong tune-up games na kontra Qatar, Lebanon at Egypt. At eto raw ang mga games na dapat niyang tutukan sa paghahanda para sa FIBA Asia Cup Championship. Mas minabuti na lang daw niya na i-focus ang development ng kanyang lineup para sa Agosto dahil nga wala ang kanyang main man na si Kai Sotto at marami siyang pinagpipilian kung sino ang dapat isama sa lineup. Abangan na lang natin ang mga games ng Gilas kontra Chinese Taipei at New Zealand at tiyak na exciting pa rin naman ito dahil may rivalry sa pagitan ng Gilas at Tall Blacks. Like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights.